Panahon na nga ba para itong si dating Pure Foods player at ngayon ay MPBL coach Jericho Diniera na humawak dito sa Magnolia Chicken Templados. Marami ng mga fans ng Magnolia ang nananawagan na dapat ng palitan itong si Chito Victolero, partikular na sa huling game ng Magnolia kung saan 51 points lamang ang na-score nila sa buong laro. Marami ng fans ang dismayado dahil hindi rin naging maganda ang performance ni Victolero. At syempre, naiintindihan naman natin na hindi lang naman yung coach ang may problema dito, kung hindi pati na yung mga players. Pero sa bandang huli, yung coach din ang magmo-motivate dapat doon sa players. At kung hindi niya ma-motivate yung mga players na mag-perform, abay may problema yung coach dyan. At yung problema kay Victolero ay dati pa naman. Marami na nagsasabi na matagal lang dapat na at least naging championship contender ang Magnolia kahit na yung lineup nila ay hindi naman kasing lakas ng SMB, TNT o Ginebra. At hindi sila dapat natatambakan ng ganun ng Meralco na nag-i-struggle pa nga. Sa ngayon, ito si Jericho Diniera ay coach ng Bulacan sa MPBL. Pero pwede namang i-buy out ng kontrata niyan kung gusto talaga ng SMC. At syempre si Jericho Diniera bilang dating player, alam na niyan kung paano makipag-usap sa mga manlalaro. At meron na siya eksperyensya dito sa PBA dahil syempre alam natin ang tagal niyang naglaro dito sa PBA at nakilala siya talaga nung siya ay naglalaro para dito sa Pure Foods na ngayon ay siya ng Magnolia rin. Maraming tayong nakikitang pwedeng kandidatong pumalit dito kay Chito Victolero at wala namang question na kaya ni Jericho Diniera kung siya ay gagawing coach. Sa ngayon marami tayong tinitignan dito na posibilidad pero meron pa rin naniniwala sa management na hindi muna bibitawan ito si Victolero at bibigyan pa ng tsansa. Siyempre may presyo na ngayon kay Chito, alam niya yan. At tignan natin kung siya ay makapag-deliver sa ganito. Dahil dito sa injury kay Mawala Tautua, lumabas na yung sinasabi natin na nagiging problema ng San Miguel Beer sa kakulungan ng mga malalaki. Marami kasi nagsasabi na sobrang lakas ng SMB. Malakas nga sila pagdating dito sa mga guards at mga wingmen. Pero sa big men ay kulang talaga sila. Nandyan lang si Fajardo at si Rodney Brondial at si Tautua dahil si Manuel hindi na ginagamit ni Coach George Gallant. At ngayong nagka-injury si Tautua, magkakaproblema rotation ng San Miguel Beer. Dahil ang gagamitin nila ngayon sa sentro si Junmar syempre, sa power forward si Troliano at si Brondial. Sino ngayon ang magiging backup center ni Junmar Fajardo? Kung gagamitin mo naman si Vic Manuel bilang power forward, ang liit niya para sa posisyon na yan. At ito si Brondial magiging backup center. Lalong ang liit ng lineup ng San Miguel Beer. Kaya dyan magkakaproblema ang San Miguel Beer ngayon. At lumalabas yung pangangailangan talaga nila ng isa pang additional na center. Tignan natin kung ano ang gagawin ng management ngayon para maayos ang ganitong sitwasyon. Mukha naman daw, although wala pang official update, pero mukhang yung injury naman kay Tautua ay hindi masyadong malala dahil nakita natin ay nakalalakad naman siya. Pero syempre, kinakailangan muna natin tignan kung ito ay magkakaroon ng requirement na siya ay hindi muna maglaro. Dahil meron pang natitirang games sa San Miguel kontra Blackwater at Meralco. At kung hindi makapaglalaro doon sa Tautua, dyan magkakaroon sila ng issue. So kailangan tignan natin kung anong gagawin ng Coach George Gallant ngayon. Lalo na at nangangailangan sila ng mga big men talaga. So abangan natin. Although tapos na ang trade deadline dito sa kasalukuyang PBA season, may mga trades pa rin na pwedeng gawin at yan ay masasakatuparan dito sa susunod na season kapag ito ay nagsimula na. So tuloy-tuloy ang usapan at transaction ng mga koponan kabilang na ang SMB. Meron ngayong mga teams na gustong kumuha dito kay Sydney Onmubere at hindi na yan nakapagtataka dahil napansin nga natin na humuhusa yung laro nito dito sa Barangay Ginebra ever since tumabigyan ng minuto. Siyempre alam natin na dati bangko si Onmubere pero dahil nga sa dami ng injuries ng Ginebra nabibigyan na to ng minuto ni Coach Timcon at nagpapakitang gilas naman. Ngayon may mga teams na raw na nag-express ng interest dito at sa tingin ko ang isa dyan sa mga teams na yan ay itong Phoenix at kabilang na rin siyempre itong Northport dahil naghahanap sila ng mga big men. Ang tanong ay pakakawalan ba yan ng Barangay Ginebra? Alam natin na ito si Onmubere madalas nababanggit sa mga trade speculations. Pero sa sitwasyon kasi ngayon ng Ginebra na kulang nga sila sa forward, baka magdalawang isip ito si Coach Timcon na bitawan yan. Dahil kung tatanggalin mo pa si Onmubere, sino matitira doon sa power forward nila?
si David Morel na lang at iniintay pa nilang bumalik itong si Jamie Malonzo. Si Rafku nandyan din pero more of a stretch 4 yan. Kaya kung titignan natin talaga Ginebra, medyo mabigat yung kinalalagyan nila dahil marami silang injuries ngayon. Pero sa tingin ko itong si Onwo Bere, hindi nila bibitawan hanggat hindi pa nakababalik itong si Jamie Malonzo. Kaya sa ngayon, kung bibitawan man at maititrade si Onwo Bere, ang magiging kapalit niyan ay big man sigurado. Yung athletic na wingman, katulad for example ng isang William Navarro, para naman lumakas yung kanilang lineup. Sa kasalukuyan, itong may mga balita rin na baka si Rafku ay kunin ng ibang teams, pero sa tingin ko hindi yan pakakawala ng Ginebra. Na nakita na natin maganda ang performance ni Rafku ngayon, mataas ang basketball IQ nito, at syempre bata pa at merong tira sa labas. Kaya sa tingin ko ito si Rafku, hindi yan ititrade ng Ginebra unless yung kapalit niya ay magaling din na player. Kaya sa ngayon, sa tingin ko ito si Onwo Bere ay stay put muna yan kay Team Cone. Sa record ngayon ng TNT Tropang Giga ay wala pa rin kasiguraduhan kung saan sila babagsak dito sa playoffs. Kung titignan natin yung team standing, sa tingin ko at least makakapasok ang TNT dyan dahil mukhang ang maaalis itong syempre converge out na yan. Plus itong Phoenix ang mukhang delikado rin. Pero may posibilidad pa rin na ma-out ng TNT depende sa magiging performance nila. Pero umaasa ako na makapapasok sila sa playoffs. Pero syempre ang iniiwasan ng TNT ay yung mabagsak doon sa pang number 7 o number 8. Dahil yung makakalaban nila dyan, merong twice to beat advantage. At syempre lahat iniiwasan ngayon ang San Miguel. Ang gusto ng TNT kung makaka-playoff sila ay dapat doon sila papasok sa tinatawag natin na best of 3. Para naman sila ay magkaroon ng tsansa. Sa ngayon itong TNT masasabi natin na hindi pa sigurado nga ang kinalalagyan. Pero kung ano man ang mangyari ngayong conference, walang duda na next season ay kailangan magkaroon ng pagbabago o upgrade sa lineup nila. Hindi pa sapat yung ginawa nila si Brandon Ganuelas Rosser at sa totoo lang, medyo nagsuffer yung laro ni Rosser ever since nung lumipat siya dito mula sa NLEX. Nakita natin dati sa NLEX, maganda performance niya pero medyo nag-dip dito sa tinatawag nating TNT. Siguro understandable naman yan dahil ang pinaka-pinupuntahan talaga nila ngayon ay si Calvin Oftana. Pero kinakailangan pa ng additional scorer ni Coach Chot. At sa tingin ko nga dyan ay baka ito ay si Robert Bolick. Abangan na lang natin kung ano magiging sitwasyon dito. At kung sakasakali ay magkaroon ng tinatawag natin na malaking adjustment ng TNT sa darating na off-season para mapalakas yung kanilang lineup at makasabay na dito sa San Miguel at Barangay Ginebra. Dahil syempre hindi naman bumalik si Chot Reyes dyan para ma-eliminate ka agad. Kaya asahan natin ang MVP group gagawin ng lahat para yung kanilang flagship team ay mapalakas at mabigyan ng additional na puwersa. Shout out kay Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Donel Santiago, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Ronald Berbosidad, pinabati din natin si Anthony Alon family, pati na rin si Edwin Carmona Jr., si Ireneo Salangsang, si Luis Alon, pati na ang Anthony Alon family. Pinabati din natin si Jonald Malyari, Romeo Conchada, Katsakino Dukusing, pati na rin ang ating tagapakinig na si Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles family, at ang iba pa nating mga taga-subaybay, katulad ni Alexis Teterala, Kuya Mike TV, at ang iba pa nating mga tagapakinig si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, pati na rin si John Mark Cantos, John Ray Marquisuela, Michael D, Junjun, Angie at Patpat B-Boy Matas.